Sir, kala ko ipapalinis mo itong room mo. Bakit andito ka? Huwag ka na magtanong. Tanggalin mo na, bilis. Beth ang tawag sa akin nila Sir Arnold na pinagtatrabahuhan ko bilang katulong nila sa bahay. All around talaga ang trabaho ko sa kanila. Lahat talaga inaasa nila sa akin. Unang punta ko pa lang sa kanila, may kakaiba na akong pakiramdam kay Sir Arnold. Pero di ko pinansin kasi kailangan ko ng trabaho. Tinanggap nila ang resume ko kasi inire-recommend ako sa kanila ng tita ko. Kaya di na nila binasa ang resume ko kasi kilala naman daw nila si tita. Kaya nga pagpunta ko, inilibot ako ni Sir Arnold sa bahay nila. Wala kasi si Madam dahil panggabi ang trabaho niya sa isang ospital. Si Sir naman ay pang-umaga at nagtuturo sa elementary. Sir, napakalawak naman ang bahay niyo. Yan ang pagsagot ko sa pag-ikot namin. Oo, Beth. Pinagtatrabahuhan talaga namin ito ng nasa 15 years na. Kaya ayan, nakita din namin ang resulta. Kaya po pala, napakaganda ng bahay niyo. Ito naman ang papuri ko sa kanya. Napakagaan kausap ni Sir. Para lang kaming nag-iikot-ikot sa bahay. Hanggang sa itinuro niya na ang room nila ni Ma'am. O Beth, ito ang dapat na lagi mong nililinis. Dahil sensitive talaga si Madam mo. Kunting alikabok lang napapansin niya. Habang sinasabi yun ni Sir, ay may pahawak-hawak pa siya sa tagiliran ko. Naiilang ako pero di ako nagreklamo kasi di ko pa naman masyadong kilala sila. Iniisip ko baka ganun talaga siya sa lahat. Pero straight naman siya, matikas at walang bakas ng pagiging backlash. Pero weird ang mga haplos niya pati sa braso ko. Kinikilabutan talaga ako habang nasa kwarto niya. Nang biglang, kinuha niya ang kamay ko at isinuksok sa pants niya. Di ako pumalag pero tumutulo na luha ko. Gulat na gulat talaga ako sa ginagawa niya sa akin. Sir, ano to? Bakit mo to ginagawa? Iyan ang paghikbing tanong ko. Huwag kang mag-alala. Walang makakalam na gagawin natin ito. Sige na, tanggalin mo na. Wait lang sir, di pwede sir. Anong hindi pwede? O ito, paunang sahod mo. Dinagdagan ko na yan, 8,000 na. 5K sahod, 3K sa di mo pagsusumbong at pagpapayag mo tuwing aalokin kita. Kukunin mo ba o hindi? Pabuliyaw na tanong niya. Sir naman, kukunin na po. Doon ko talaga nakita na para bang lalamunin niya ako kaya tinanggap ko na ang alok niya. Pagkatapos niyang iabot sa akin, siya na rin mismo ang nagtanggal ng mga harang sa buong ko. Total, lagi naman ako nang ginagawa ng boyfriend ko noon sa probinsya. Kaya di naman ako masyadong naninibago sa ginagawa ng mag-partner. Beth, ano pang hinihintay mo? Simulan na natin agad. Sige sir, ito na. Ayan no, doon niya na ginawa ang mga bagay na hindi ko malilimutan. Nagmamadali nga ako dahil gusto niya nang simulan agad. Yung dapat na 10 minutes lang na pag-iikot namin ay umabot kami ng 1 hour at sa kwarto niya talaga naubos ang oras namin. Para siyang aso na gutom sa mga buto-buto ng baboy. Inikot niya talaga lahat na para bang walang dapat makalagpas na bahagi ng iniingatan ko. Nang matapos kami, sabi niya, Beth, alam mo na ha, walang lalabas kahit kanino sa mga ginawa natin ha. Sige po sir, kayong masusunod. Iyan na lang ang tugon ko sa kanya.
Medyo nalalabuan din talaga ako sa pinasok ko. Di ko naman halos kailangan ng malaking pera dahil ako lang naman sa sarili ko ang binubuhay ko. Stable naman ang mga hanap buhay ng mga magulang ko at ng mga kapatid ko. Ako lang ata ang nagkatulong na hindi naman kailangan maging katulong. Ang alam ko kasi, ang pagiging katulong ay hinihingi ng pagkakataon, hindi dahil sa ito ang kailangang pasukin. Kung tutuusin, kapag nasa bahay ako ay katulong din ako kasi lahat kikilusin ko ng libre dahil kakain ako. Mas minabuti ko talaga na magkaroon ng bayad ang paggalaw ko sa bahay. Ang problema nga lang, hindi ko hawak ang ugali ng mga amo ko. Kaya nauuwi talaga sa pagsasakripisyo ng sarili, lalo na tulad ko na dalaga pa talaga at talagang pinag-e-interesan ng mga boss. Dito ay sigurado na ako na ang gagawing libangan at wala na talaga akong kawala sa sistema ni Sir Arnold. Every night ganun ang ginagawa niya. Pero pagdating naman ng sahod ay malaki talaga ang sinasahod ko. Kaya talagang minahal ko na rin ang buhay katulong ko sa kanila. Kapag dumadating kasi, ang asawa niya galing sa work ay halos paalis na rin siya. Kaya wala na talagang bonding ang mag-asawa. Kaming dalawa ni Sir ang mag-asawa kapag wala pa si Madam. Ang kilos ko nga sa bahay parang asawa niya na rin. Kahit na ginagawa ko lahat ng yun para lang sa sahod ko. Hindi ko rin pinangarap na makihati. Sumusunod lang talaga ako sa kanya para naman huwag mapahiya si tita. Sir, pwede po bang bukas na lang? Iba na kasi ang pakiramdam ko. Sana maintindihan nyo. Gabi-gabi na lang ho kasi kayo eh. Nang gagawin niya na ay natigilan siya. Kaya agad siyang nag-back out. Dahil na rin may kasamang inis at awa siguro kasi di naman siya nagalit nang di ko siya pinagbigyan. Doon ko na rin natutunan na tumanggi kahit minsan para naman makakilos ako ng maayos. Kung nasaan siya ay hindi ako masyadong naglalapit sa kanya. Simpleng pag-iwas ba? Minsan kasi parang hindi na ako katulong sa bahay nila. Mas maganda pa nga ang bonding namin kaysa sa asawa niya. At mas laging nadidiligan ng halaman na alaga ko kaysa sa wife niya. Di ko lang alam kung bakit. Kahit paulit-ulit ay hindi nabubuo ang ginagawa niya sa akin. Nagtataka na siguro ang partner niya kasi minsan sa mga face reaction namin ay nagkakaintindihan na kami. Doon ko naranasan ang mga kakaibang galaw. Maraming alam itong si Sir Arnold. Kuwang-kuha niya ang gusto ko. Kaya nung una talaga parang ayaw ko pa pero nung tumagal na, ginugusto ko na rin. Pero dumating ang sandali na sabay na silang papasok at sila na rin ang magiging magkasama sa gabi dahil napalitan na ang schedule ni Ma'am. Pang-umaga na rin siya. Kaya parang may hihirapan na si Sir na rumakit sa akin. At isang buong linggo nga na hindi na siya makabuelo sa akin. Ako naman kung kailan mahirap nang makalusot ay mas lalo pa akong naaano sa kanya. Dumating nga ang pagkakataon na kapag tulog na si Ma'am ay sinasaglit kong alukin si Sir. Binubuksan ko ng bahagya ang pinto nila pero iba sa inaasahan ko. Gumagawa sila ng panggabing gawain. Naiinggit ako sa kanila. Di ko na malayan, nabuksan ko na ng sobrang pinto at nakita nila ako. Sabi ni Madam, Arnold, bakit kaya bigla na lang bumukas ng pinto? Di man lang kumakatok. Baka nakalimot lang, banggit ni Sir Arnold. Nang mangyari yon ay agad akong bumalik sa kwarto ko at ginawa ko rin ang dapat kong gawin nang nag-iisa lang. Dahil na nga rin siguro ito sa pagkamis ko kay Sir Arnold na magpakasaya kami. Na ibabalik na nga nila ang init nila at si Sir nakalimot na nga rin sa mga ginagawa namin dati pa. Parang gusto ko nga umamin kay Madam nang di na ako pansinin ni Sir.
Pero alam ko naman na kapag ginawa ko yon ay papalayasin nila ako doon. Nakaisip ako ng idea para hindi laging nakaw na lang ang pagkikita namin ni Sir Arnold. Aakitin ko itong si Sir at dapat maabutan kami ng asawa niya. Tsak na pag ganun ang mangyayari, siguradong iiwan siya ni Madam at kaming dalawa ang magkakatuluyan. Ginawa ko nga yon sa mga oras na nasa garden pa si Madam. Napakahilig niya kasi sa mga bulaklak. Kaya nga tumatagal talaga siya sa garden niya bago siya umalis papunta ng trabaho niya. Pagpasok niya, dinatnan niya si Sir na gumagawa ng kakaiba sa akin. Kakaiba ang naging reaksyon ni Madam, iba sa inaasahan ko. Pagkakita niya, ang banggit niya agad, "Ano yan, Arnold? Mali yan, kawawa naman yung si Beth." Di ko akalain na ganun kabait si Madam. Pinatayo niya si Sir at pinasunod sa kwarto nila. Matagal sila sa loob pero napakatahimik lang, walang sigawan, walang selosan. Kaya dahil sa curiosity ko ay inakyat ko ang bintana na medyo may siwang. Nakita ko nanunood lang sila. Kakaiba sa mga napapanood ko na kapag may ganon ay talagang dila lang ang walang litid. Pero itong dalawa walang ganon. Ano kaya inaayos na nila? At ako naman ay napapaisip, wala bang magagalit sa akin? Nag-uusap pala kasi sila na. Kung kinukulangan na daw si Sir Arnold, bakit hindi man lang nagsabi? Sana ay di pa ako nila nadamay. Yun ang ilang mga sambitan ni Madam. Wala talaga akong ka-idea kahit konti sa ugali ni Madam. Pero inihahanda ko pa rin ang sarili ko sa gagawin niya sa akin. Pero wala siyang ginawa. Mas lalo niya pa akong ginawang kaibigan. Nakakapagkwentuhan kami ng maayos na walang binabalikang pagkakamali. Nang minsan ay day off ni Madam, tinawag niya ako. "Beth, halika dito. Samahan mo ko, mamalengke tayo." Sa unang pagkakataon ay namalengke kami na magkasama. Dumaan kami sa isang maliit na store. Di ko may paliwanag ang pangalan. Daldimo Dalika. Yan ang pangalan ng store. At pagpasok namin, tumambad sa akin ang mga green toys. Napakarami iba't ibang size. "Madam, ano po ang gagawin natin?" Tanong ko sa kanya na may pag-aalala. "Ma'am, di ko magets." Yan ulit ang banggit ko. Sabay sabi niya, "Beth, mamaya tayo mag-usap tungkol dito pagdating sa bahay." Kaya pag uwi namin, bubuksan niya pa lang ang pinto, tinanong ko agad siya, "Sino po bang gagamit niyan, Madam?" Taliwas sa iniisip ko ang sagot niya. Si Madam ay may dalawang katauhan pala. May pagkalalaki rin pala siya. At mas matindi pa ay sa akin daw yun nakaready. Namutla ako bigla. Siya pala ang magsusuot nun. Isa na namang kakaibang ganap sa akin na di ko malilimutan. Kaya pala never siya nagalit, nagsaway, never niya ako pinaalis o tinanggal sa trabaho kahit na madalas kami. Napaghahalataan ni Sir na magkatinginan. Kasi type niya rin pala ako. Magbabandang hapon na nang makapagpahinga na kami after lunch ay inalok niya na ako sa loob ng room niya. Ginawa niya mga ginagawa ng mga lalaki. Mahigpit na mahigpit ang pagkakatali niya sa alaga niyang binili at talagang posting-poste ito. Ngayon ay dalawa na silang nagpapalit-palitan. Pero itong si Sir Arnold ay bibihira na dahil ang balita ko may maintenance na agad siya. Kaya di makabuelo sa dati naming ginagawa.